Alam mo, kapag mag-abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin lang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ang lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot. Takot at pagkabalisa kung maayos ba ang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka ring panghinaan ng loob dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepress dahil sa sobrang daming problema na darating sa'yo at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawalan ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo. At marami pang iba. Ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag nang ibang bansa ka. Pero dapat kapag nag-abroad ka, kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa pangarap mo. Kaya mong indahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo. Kaya mong kainin ang pride mo kahit na alam mong iba ang trabaho na madadatnan mo sa pupuntahan mo. Kaya mong magtiyaga ng matagal na panahon para sa mga minamahal mo. At kaya mo dapat makibagay lalo na't iba't ibang klase ng tao at nasyonalidad ang makakasalamuha mo. Kapag nag-abroad ka, lahat ng feelings ay mararamdaman mo. Minsan nga tutulo na lang yung luha mo nang hindi mo namamalayan. Pero isipin mo na pansamantala lang ito. Dahil sa pag-alis mo, nangangahulugan na may pangarap ka para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Dalawa lang ang pwede mong kahinatnan sa ibang bansa. Ito ay matalo ka o magtagumpay ka. Kaya dapat alam mo ang dahilan kung bakit ka nag-abroad. Hindi yung sinubukan mo lang dahil kung may dahilan ka, mas malaki ang tsansa na magtagumpay ka. Ang salitang abroad, masarap pakinggan lalo na sa mga taong hindi pa nakakaranas nito dahil ang nasa isip nila ay kapag nasa ibang bansa ka ay mapera ka o parang tumatay ka ng pera. Hindi porkit nag-abroad ay mapera na. Pagod at hirap ang katumbas ng bawat dolyar na iyong kikitain sa ibang bansa. Kahit sobrang nakakapagod, basta ang pamilya mo ay iyong mataguyod at mabigyan mo ng buhay na maginhawa kahit kapalit pa nito ay pangungulila. Kapag nasa abroad ka na, sobrang daming pagsubok ang iyong haharapin. Kaya dapat tibayan at lakasan mo ang loob mo. At isipin mo kung sino-sino ba ang mga inspirasyon mo kung bakit ka ng ibang bansa. Piliin mo ang mga taong pakikisamahan mo. Yung mga tao na magtuturo sa'yo kung papaano maging mabuting tao. At higit sa lahat, huwag mong isipin na mag-isa ka at huwag kang matakot. Dahil kasama mo palagi ang Diyos. Kayang-kaya mo yan. Kinaya nga ng iba eh. Ikaw pa ba? Sana may natutunan ka ngayong araw na to kapatid. At huwag mo rin kalimutan ibahagi sa iba. At ma-appreciate ko kung ipa-follow mo ang page na to. Dahil mas marami ka pang videos na mapapanood kagaya nito. Mag-ingat ka palagi. And God bless. Alam mo, habang tumatanda tayo, mas marami tayong nare-realize na mga bagay sa ating buhay. Dahil mas marami na tayong responsibilidad na kinaharap, hindi pwede yung paisi-isi na lang tayo. Na habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na simple lang talaga ang gusto natin sa ating buhay. Yung masayang pamilya at simpleng pamumuhay. Yung tipong mas mahalaga na sa'yo ang pahinga at tulog kaysa gumala. Yung tipong mas pipiliin mo na lang umiwas kaysa magpaliwanag ka kung di ka naman pakikinggan. Yung mas gusto mo na ng tahimik kaysa sa maiingay na lugar. Mas pinaniniwalaan at mas pinakikinggan mo na ang sarili mo kaysa sa ibang tao. Nagkakaroon ka na rin ng sariling desisyon na hindi dumedepende sa iba. Mas nakaka-appreciate ka na ng mga maliliit na bagay. Alam mo na ang pagkakaiba ng wants at needs. Natututunan mo na din ang how to say no. Yung alam mo na kung papaano mag-let go lalo na sa mga toxic na tao. Mas naiintindihan mo na yung mga bagay kahit na hindi na ito ipaliwanag sa'yo ng mabuti. At napakarami pang iba. Napansin mo ba na habang tumatanda tayo, ay kumukunti na lang din ang ating mga kaibigan? Dahil habang tumatanda tayo, hindi totoo na nawawalan tayo ng mga kaibigan. Natutunan lang nating kilalanin kung sino ang mga totoong tao sa buhay natin. Nakasabay ng pagtanda natin ay tumatanda rin ang ating mga magulang. Kaya dapat mo silang pahalagahan at bigyan ng importansya. Alam mo ba, nung bata pa ako, mas humahanga ako sa mga matatalinong tao. Pero ngayong matanda na ako, mas humahanga na ako sa mga mababait na tao. Parte ng pagtanda natin ang mga yan.
Kasi dapat habang tumatanda tayo ay mas nadadagdagan pa ang ating mga kaalaman at mas lalo pa nating napapalawak ang pananaw natin sa buhay. Pero habang tumatanda ka, huwag mong kalimutan ang pagiging bata. Yung bata na mababaw ang kaligayahan at hindi nakakalimutan na maging masaya. Dahil kahit gaano kaliit na bagay man yan, kahit gaano kababaw at kahit walang kwenta ito sa iba, ang importante ay dapat pa rin tayong makahanap ng dahilan para maging masaya. Tumatanda na tayo, kaya gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi ka man magtagumpay, at least sinubukan mo. Marami man tayong problema na kinahaharap ngayong matanda na tayo. Dapat tuloy-tuloy lang ang laban at walang susuko. Parte yan ng buhay na dapat mong pagdaanan. Kaya daanan mo lang. Sana may natutunan ka ngayong araw, kapatid, at huwag mo ring kalimutang ibahagi ito sa iba. God bless. Alam mo, wala nang mas sasaya pa sa isang OFW na makabalik muli sa kanyang lupang sinilangan. Dugo, pawis, lungkot, pighati, pangungulila, pagkawalan ng pag-asa at marami pang iba. Ilan lang yan sa mga nararanasan o maaari mong maranasan kung ikaw ay makikipagsapalaran sa ibang bansa. Pero kahit ganun pa man ang nangyari sa kabila ng lahat, yun din ang dahilan kung bakit mas malakas ka na kumpara sa dating ikaw. Para sa pamilya ay kakayanin lahat basta't mabigyan lang sila ng masaganang buhay. Kahit kapalit pa nito ay mawalay ng mahabang panahon sa kanila. Lahat ay titiisin para makauwi at para sa panibagong buhay na nag-iintay. Hindi man pare-parehong kwento, hindi man pare-parehong nagtagumpay sa pagbalik muli sa lupang sinilangan, pero pare-pareho naman na may napulot na aral sa buhay na natutunan na madadala ng bawat isa sa pagtanda. Hindi mo masasabi ang kahihinatnan mo sa ibang bansa. Marami ang nagnanais makauwi pero kaunti lang ang nabibigyan ng pagkakataon. Kaya sa muling pagbalik sa Pilipinas, lahat ng okasyon na nakaligtaan ay ipagdiriwang ng sama-sama at ipadarama ang pagmamahalan na walang hanggan sa bawat isa. Hindi naman nawawala ang problema, pero sa panahong ito ay kayang-kaya mo nang lagpasan, lalo na't kasama mo na ang mga taong nagpapalakas ng loob sa'yo. Manalig ka lang at magtiwala. Makakauwi ka rin, kabayan. Malapit na. Sana may natutunan ka ngayong araw na to, kapatid, at huwag mo ring kalimutang ibahagi sa iba at ma-appreciate